Magandang araw mga certified love story lovers. Inyo pong matutunghayan ang chapter 3 ng Now or Never. Nag-init ang pisngi ko nang magtama ang paningin namin ng bagong dating na Hank. Hindi tuloy ako makareact sa ginawa ng hayop na Nathan. The guy looked like Nathan's older version. Kuya kaya niya ito? Pinanayuan ako ng laway sa klase ng tingin niya. Naku, mukha pa naman siyang conservative. Baka iniisip niya ang ship-ship ko na. What's going on here? Tanong ng lalaki sa mahinang tinig kay Nathan, nakatingin. Bumalik sa sala ang ma'am ni Nathan at magiliw nitong sinalubong ang bagong dating. They kiss on the lips. At noon ko napagtanto na dad pala niya ang gwapo ring blondie. Good looks run in the blood. Did Nathan already tell you? He's engaged, babe. Excited na balita agad ng mom niya sa kanyang dad. Nakita ko naningkit ng bahagya ang mga mata ng lalaki. Napasulyap ito sa akin, and he scowled at Nathan. Kinabahan tuloy ako. I have feeling na hindi niya ako gusto. Ma'am, saway agad ni Nathan sa ina. May sinabi ito sa kanya sa lingwahe na hindi ako pamilyar. Lalo tuloy sumama ang tingin sa kanya ng tatay niya. Salita rin ang ama, ganun din sigurong lingwahe. At mukhang nagtatalo silang dalawa. Ivan never felt so uncomfortable. Buti na lang nandun ang mom niya at sinaway sila. I'm sorry about that, Aliyah. Nabigla lang ang asawa ko sa balita. You see, we never thought our son would ever get married. Much more to a Pilipina. Hindi nga ako mag-aasawa, ma'am. Sinabi ko na sa inyo yon. Nag-excuse ang dad ni Nathan at tumungo ito sa kusina. Tinawag niya ang anak na sundan siya nito. Naiwang kaming dalawa ng mom niya sa sala. Pagkaalis nilang dalawa, mega explain na ako sa tunay na dahilan kung bakit ako nandun. Tila na-disappoint ito nang matapos ko magkwento. She not even my girlfriend, dad. Then why did you do what you did to her? Nakahalukip-kip na si dad at ang sama na ng tingin sa akin. I know you're already an adult and I shouldn't meddle in your affairs. But it seemed like you are not going anywhere where relationship are concerned. And now, this. Nagawa ko lang naman yun dahil pinagpipilitan yung bading ako at may relasyon daw kami ni Tom. Ang gunggong kasi na yun eh. Sabi ko sa Japanese at napakuyom ang mga palad ko. Are you still friends with that guy? Nag-iba na ang ekspresyon ng mata ni dad. He looked more worried now than angry. May mga business commitment pa kami together. I couldn't just shake him off my life for good. I still need him, at least for the time being. You better settle whatever that is and stop hanging out with him. Tumango na lang ako kay dad para hindi nahahaba pa ang usapan. Naiintindihan ko naman kung bakit nag-aalala siya para sa akin. Muntik na kasing makumbik minsan si Tom dahil sa online scam. Nagtayo ito ng business at nagsulisit ng capital online. Dahil magaling itong maghabi ng kwento, gwapo pa at maganda ang boses sa telepono, marami siyang nalokong matrona. Ang isa sa kanila ay naghabla nang mapatunayang hindi existent ang naturang negosyo. Mabuti na lang kamo at kilala sa komunidad namin sa Adiscob ang dad niya. Gawa ng paraan na masettle ang kaso. Pumayag naman ang mga complainants na bayaran na lang sila ng danyos. Alam kong siraulo talaga si Tom, pero hindi ko lubos matalikuran ang buwiset dahil ang galing naman niya talaga. He was the one who introduced me to Bitcoin trading at siya rin ang nagturo sa akin ng in and out selling houses for a profit. Dati-rati, I could barely survive with what I earn as an auto mechanic, pero ngayon ay nakapagtayo na ako ng sarili kong bahay at townhouse na pinaparentahan sa mga Japanese expat sa London. Aminado ako na malaking kawalan kung papaalisin ko siya sa real estate company ko. Hindi pa namin kaya ni Jean, ang bayaw ko, na mamahala noon on our own. Bukod pa yan, siya pa namin siya
sa katatayo lang na restaurant sa downtown London. Yun nga lang, I have to deal with the bastard mess tulad nito na nangyayari sa babaeng ito. Sabi dito sa ating babasahin, some people will only love you as much as they can use you. Their loyalty ends where the benefits stop. Umuwi na naman akong luhaan, pero nangako ang mga magulang ni Nathan na tutulungan ako makuha ang luggage at jewelries ko kay Tom. Nayanig pa ako sa balitang certified scammer pala ang gunggong na yon. Pinalamigan tuloy ako at nahiya na rin. Heto ako, edukada at naturingang matalino, pero nagpauto sa isang lalaki na kilala ko lang online. Dapat kinabahan na pala ako nung nagawa niya ng paraan na makapagpakita ng proof na magmi-meet na kami in person. Kahit na hindi pa, yun kasi ang isa sa mga requirements sa application ng fiancé visa to the UK. Hay, ba't naman kasi nagpadala ako sa matatamis na salita niya? Ang syunga-syunga ko. Sabi dito sa ating babasahin, never blame anyone in your life. The good people give you happiness. The bad people give you experience. The worst people give you a lesson. The best people give you memories. Tumawag pala kanina ang papa mo. Kinukumusta ka? Balita ni Lynette sa akin. Pagdating ko sa inuupahan naming apartment. Pagkarinig sa sinabi niya, ninervyos ako. Naramdaman kaya ni Papa na hindi ako nagtagumpay dito sa UK? Ang sabi kasi nila, parents do feel it if their children make it or not in life. Kahit malayo pa sila sa isa't isa. Shit, wala na akong maipapakitang mukha sa amin. Kung bakit kasi sinuway ko pa sila mama. Tama nga silang dalawa. Sabi ni Erpan Momon MD, always listen to your parents' advice because as a matter of fact, they are the only ones on this earth who want and wish the best for you. Anong sinabi mo? Kabado kong tanong. Wala, ano pa ba ang pwede kong sabihin bukod sa hindi ka pa nakakauwi? Pero nakakainis sila ng mama mo ha? Napamulagat ako. Bakit naman? Napagkamala nila akong atsay mo. Ang tanong nila agad, nasan daw ang mga amo ko? Kahit may mga agam-agam pang iniintindi, napangiti ako sa sinabi ni Lynette. Huwag kang ngiting-ngitiran dahil baka matunugan nila, someone's lying. Naalarma naman ako. Ano ba naman kasi ang pinagsasabi mo sa pamilya mo? Hindi ako, si Tom. Nung nililigawan pa lang niya ako, online, panay kasi padala niya ng kung ano-ano sa mga magulang ko. Tapos, sinabi niya sa kanila na he owns a young real estate company in London and in York. Naniwala naman kami. Sus, may pinagmanahan ka rin pala ng pagiging gullible mo. Who wouldn't believe him? He sent my parents money from time to time. Namunot ang ulo ni Lynette. Ganon, binabawi niya lang ang pinuhunan niya sa'yo. Kahit pala hindi mo nakunin ang jewelries at luggage mo, parang bayad na rin sa'yo ang scammer mong fiancé. Hindi no, some of those jewelries were from my grandmother. May sentimental value yon sa akin. Bukod sa ang mahal na siguro nun ngayon, ang singsing at kwintas ay regalo pa ng great-great-grandfather ko sa great-great-grandmother ko. At nagkakahalaga yon ng around 500,000 pesos. Nung pina-appraise ko sa atin, ang 5 set naman ng hikaw ko ay binili ko at pinaghirapang binayaran ng 3 gifts. Each one cost at least 100,000 pesos. Hindi pwedeng basta na lang niya kunin ang mga iyon. Ano? At yung nasama doon na relo ko, Rolex watch yon. I also brought it with me kasi naisipan ko na bilang may bahay ng isang katulad niya, kakailanganin ko rin magsuot ng mamahaling alahas at relo. Napahinga ng malalim si Lynette. I don't know what to say anymore. Sana maibalik na nga sa iyo yon at nang mabayaran mo na rin ang balanse mo sa upa sa apartment. Oo nga pala, speaking of which, nag-abono naman ako sa'yo. Nagalit na kasi si Perla dahil delay na naman ang contribution mo.
Si Perla ay kasama rin namin Pinay sa apartment. Katulad ni Lynette, divorce na rin si Perla sa asawa niyang Briton. Ang kainaman lang ng sitwasyon niya, wala silang anak ng ex niya. Kung kaya kahit magtrabaho lang siya bilang waitress sa gabi at house cleaner sa umaga ay makakaraos naman siya. Nakakapagpadala pa sa Pilipinas. Napasalampak ako sa carpet at napasandal sa sopa. I watched Lynette, 2 kids run around the house. Absent-mindedly, ko sa isipan ang naabono sa akin ng kaibigan ko. Halos 1,000 pounds na. Sumakit ang ulo ko kung paano ko siya mababayaran at syempre pa kung paano ko makakasurvive sa London sa susunod na mga araw. Saan kaya ako makakahanap ng sugar daddy? I'm so desperate na. Sabi dito sa ating babasahin, desperate people lose themselves. They lose their heart and soul. They lose more than what they try to achieve. They lose true love. Didiretso na sana ako sa parking lot para kunin ang kotse nang mahagip ng paningin ko ang isang babae na tila kinakaladkad ng isang lalaking itim. Hindi naman ako likas na pa-hero effect dahil alam ko delikado rin, pero something tells me na kailangan ko nang makailam this time. Oh no, you wouldn't want to interfere. Man, this is none of your business. We just having domestic issue here. Sabi agad ng lalaki nang lumapit ako. Base sa accent ng English niya, napag-alaman ko agad na hindi siya British. Tatalikod na sana ako nang mailawan ng nagdaang sasakyan ang mukha ng babae. At gulat na gulat ako nang makita ko si Aliyah. Kaya pala, domestic issue? Tell that to the Marines. At binigyan ko siya agad ng uppercut. Napasubsob siya sa simentadong daan. Pagkabangon niya, sinipa ko na. Mabilis siyang nakailag. Jacket niya lang ang natadyakan ko. Nang tinangka niyang hawakan ang paa ko, si Aliyah na ang sumipa sa mukha niya. Nagpagulong-gulong siya sa sakit. Serves you right, sabi ko. I immediately grabbed Aliyah's hand and we ran to the parking lot. Hindi na naghabol pa ang lalaki. Narinig na lang namin siyang nagmura. Nang nagbura, I think he lost us in a crowded of indifferent passersby. Nang makapasok na kami pareho sa kotse ko, sakalang parang nag-sick-in kay Aliyah ang nangyari. Iyak siya ng iyak. Nakanti ang puso ko. Sa lahat ng ayaw ko makita ay yung babaeng umiiyak. It remind me of Mom and Elise. What are you doing on the street at this time? Dun ka pa naglakad. Alam mo bang delikado sa area na yon after 10 p.m.? Sabi ko, I avoid looking at her. Bukod sa hilam ang luha niya, ayaw ko rin makita ang half-exposed yung dibdib. Napunit kasi ang blusa niya sa bandang iyon. May galos nga rin ang isa niyang hita marahil dahil sa pagpupumiglas niya kanina. Wala akong perang pamasahe pa uwi. I was saving money so I couldn't pay rent. Nakanti naman ang damdamin ko sa narinig. Pinigil ko ang sariling maawa. For all I know, she was displaying as a damsel in distress. Magaling daw ang mga Pinay sa ganung ayon sa narinig ko na usap-usapan sa community namin. Nung malaman mong scammer pala ang nobyo mo, hindi ba dapat umuwi ka na? That's the most logical thing to do for any sin and honest Filipina. But you stay. Alam mo kung bakit ako naririto pa. How many times to do? I have to tell you that. Tumaas na ang boses niya. Pagtaas baba ng dibdib niya dahil sa galit ay nakadagdag sa kaaya-ayang tanawin doon. Before I knew it, nandikip ang harapan ng pantalon ko. Napamura ko ng mahina. Inakala niyang siya ang minura ko. Kung kaya, dali-dali niyang tinanggal ang seatbelt at binuksan ang pinto. Pero bago siya makalabas, ay pinigilan ko siya. I'll drive you home. That's the less I can do for you. At pinaandar ko na ang kotse. Akala ko magpropotesta pa siya, gaya nung nakaraan. But she remained in her seat, quietly.
Nag-usap na lang ulit kami nang tinanong ko siya ng address na tinutuluyan niyang flat. When we got there, we were both shocked. Nasa labas lahat ng kakarampot niyang gamit. May lumabas na babae na tingin ko'y Pinay din. Aliyah, sorry, I'm sorry. Si Perla kasi Paghingi nito ng paumanhin, ng paulit-ulit. Maya-maya pa, may lumabas din isa pang babaeng Pinay. Nagtungayaw ito sa Tagalog. Pinamayawangan pa si Aliyah. Imbis na aatras na sana ako para tuloy-tuloy nang umalis doon. Napako ako sa kinauupuan, and I watched her kneel down and beg them to let her stay with them. Noon, kaganda-ganda ng kwento mo. Believable, pero as the days passed by, napagtanto kong niloloko mo lang kami. Kung totoong piyansay ka ng Tom Puentes, shit, ambisyosa. Si Tom Puentes pa? Tila may panggigigil na sabi ni Perla habang nakapamaywang sa harapan ko. Alam mo ba kung sino ang lalaking yon? May-ari lang naman yon ng isa sa pinakamalaking real estate company dito sa London. Tapos, sasabihin mong ninakaw niya ang jewelries mo? Lokohin mo ang lelong mong panot. I'm pretty sure you just came here para mag-TNT. Sorry, hindi kami kumukonsinti ng illegal aliens dito. Pasalamat ka nga at hindi na namin sinisingil sa'yo ang balanse mo sa upa. We just want you out of our lives. Tara, Lynette. Nag-atubiling pumasok si Lynette. I pleaded with her, pero yung kulang din ito at tumulo ang luha. Sumunod kay Perla, papasok ng bahay. Napahagulhol ako. Naramdaman ko na lang may humawak sa balikat ko at pinilit akong tinatayo. Nang muntik na ako mabuwal, tinulungan niya akong mabalanse ko ang pagtayo. Dinampot niya ang gamit ko at isa-isang nilagay sa baggage compartment ng kotse niya at hinila ko pabalik sa kotse. You don't have to do this, Nathan. Bukas na bukas din ay tutungo na ako sa embassy namin at magpapatulong sa pagbalik ng Pilipinas. Hindi ito kumibo. Sa halip, binuksan lang nito ang sasakyan niya sa unahan at pinapasok akong muli. Nang maikabit ko na ang seatbelt, he looked at me and gave me a light kiss on the lips. Bago pinaandar ang sasakyan, nabigla ako sa ginawa niya, kaya hindi ako nakapagsalita. Sabi dito sa ating babasahin, the best thing about the worst time of your life is that you get to see the true colors of everyone. Kung di mo pa napanood ang ibang chapter ng istoryang ito, ilalagay ko rito. Mga certified love story lovers, ang pakikinig at pagbabasa ay ang mga bagay lamang na nagbibigay daan sa inyo upang makita ang inyong imahinasyon. I-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page at Facebook account. Like, share, and comment down below. Kung di ka pa nakaka-subscribe, subscribe na on my YouTube channel. Hit the bell button para lagi kang updated sa mga bago kong bidyong i-upload.